and answer na. Sino ko may question? Q&A na. Q&A na. Kaninang natutunan niyo? Question. So, yung po nasabi nyo kanina, pastoral, we are saved but not yet Fully saved. fully saved, but being saved na po. Yeah, we're being saved now. Hindi po pinakalas to be saved. You will be saved. You will be Saved. being saved. Ayun. Yeah. So, ako very good idea. We are saved. we're but being not- saved. We're being saved and we will be fully saved. We are saved. We are not yet being. We're being We're being saved. Sanctification po yun. Then We will be saved. you will be. Kasi pagbalik ni Kristo, we will be like Him. That is the fullness. So you will be like. Yeah. We will never be like Him, the fullness here. But, pagbalik niya, we will be like Him. Di ba sa 1 John 3, sabi niya. So, while we are waiting, we purify ourselves. We cooperate with Him para makita mo, lumalago tayo. Walking in the light. Yeah. So, So, yung dumarating sa time na hindi ka na nagkakasala. Although, hindi po natin makikita yan, yung fullness. Kasi minsan, hindi ka nga nakakasala, pero sa isip mo. So, yun po. So, that is process. Kasi nandiyan po yan sa Romans, even kay Peter, sabi niya, we will have the fullness of our salvation. So, wala pa po sa atin. Kasi hindi po na ituturo yan. Kasi akala natin, the moment we receive Christ, saved na tayo. Ang na-save lang po sa atin, the penalty of sin. Penalty, yung kabayaran. Pero, after nyan, kailangan makumpleto niya yung process na tayo po, we will say no to sin. Kasi tatlo po yung stages na sin. No to sin, run away from sin, dead to sin. Para bang kahit nandyan yung temptation, wala nang sting sa'yo kasi patay ka na sa kasalanan. Dapat marating natin lahat yun. so yung pong saved to serve. Yeah, it's safe to serve. The reason why we want to serve because of our gratefulness to God, not because we are blessed. Kasi mali po yun eh. Kasi pagka nagsiserve ka dahil pinibless ka, ibig sabihin, may kapalit. Eh paano kung hindi tayo blessed? Parang in my life, I mean, if I will define my life in the worldly perspective, titignan nila hindi ako blessed. Kasi, di ba, parang wala naman akong ipon, wala naman akong nothing. I have nothing. I don't have reputation, nothing. But I'm saved. Kasi kasama ko si Lord. So, makita mo, what is the definition of your blessing? Kailangan mabago po yung understanding ang blessing. Kasi majority, we define blessing in material aspect. Hindi po. Christianity, sa Old Covenant, kinukonsider pong blessed ang tao because of wealth. Children, wealth, flock, health. Sa ngayon, hindi. Sabi sa Ephesians, diba, we are blessed in the spiritual blessings, with all spiritual blessings. In the heavenly realms, with all spiritual blessings. So, ang spiritual blessings natin is, number 1, is yung intimacy with God. Dahil hindi po lahat binibigyan niya. Second, revelation. Third, anointing. Yun. So, mga yan, spiritual blessing yan. Magkano lang po yung naging pagkain siyempre, yung naging traditional, yung naging concept na lumalab po, pero there's the question, ito ba talaga yung pinaka-main pagkain? Yung main natin is really to be more like Christ. So yung Remember, sa Bible, di ba na-encounter nyo, merong enter into the kingdom of God and inherit the kingdom of God. Pwede kang makapasok, pero wala kang reward. Pero pag sinabing, you will inherit the kingdom of God, lahat ng inheritance ni Kristo, kasama ka. Okay na? Kita natin, baka masasan na naman takot kasi hindi ako mataas. Pero yung sa dito naman nagpalaw kami, magandang hapon po sa lahat.
ni Mateo, mahalin natin ang ating kaway. Haha. Sinabi din po ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Sinabi po ni John, pinaka-greatest enemy natin is si Satanas. Pwede ba natin mahalin si Satanas? Hindi po. Di ba sabi sa Philippians 1:9, may your love grow in knowledge and discernment. So, ibig sabihin, ang love po dyan, ibig sabihin hindi po si Satan. We cannot love Satan because he's an enemy of God. Talagang he wants to... Ay, sinasabing love your enemies, tao. Referring to tao. But not anything with Satan. How can you love Satan? Pag minahal mo si Satan, kakaiba ka na. Ito na po balik natin yung, kasi may mga tao na alam na. Yung tao ko, kasi gusto ko talagang yung tanong, as I listen to your words of testimony, talagang medyo napalalim ako ng pag-iisip doon. Kasi sa sinabi mo, na the more the pain, the more we can experience the glory of God. As Tama. we'll see. Kasi nga, naalala ko si Pablo na nagmamakaway siya sa Panginoon na kung pwede, tanggalin yung thorn of the flesh sa kanyang kagiliran. Sa karanasan niyo po, medyo may similarity kayo kasi nga, the more na na-experience niyo yung nararamdaman niyo yung sakit na kahit na sinasabi niyo siya 80, the more na nag-gugulo pa yung ating Panginoon dahil nga pinapakita niya sa iyo na kung saan lalo tayong naghihirap, doon natin makikita yung kanyang mercy at yung kanyang habag sa atin. So in short, sa dagdag ng testimonies po ninyo na kailangan na natin mag-trust sa Kanya, lalong-lalo na in the moment and the verge of yung parang final testing, naniwala ko ba? Kasi ito na po, panahon na talaga kailangan natin, wala pa sa kamay natin. Parang sinasagad yung hanggang saan tayo. Yung Yung faith natin. Yeah. Opo. So, doon ko nakita na merong imposible pala sa Panginoon. Wala naman po talaga imposible. Kasi sa lahat ng sinabi po ninyo na talagang kailangan na natin mag-trust, sabi ko, imposible pala sa Panginoon ng sinabi. God, sabi nga natin, God is powerful. But there are things He cannot do. He cannot lie. He cannot break His promises. He cannot break His covenant. Opo, kaya po imposible talaga sa kanya. Yeah. Basta ako lang po, ginagawa ko to dahil narinig ko siya. Hindi ko to gagawin kung hindi ko siya narinig. Kasi hindi po madali yung ginagawa ko. Pwede naman gawin ng iba yan eh. Na may mas malakas, na may pera. Pero bakit sa akin binigay? I mean, God can entrust you to the degree that you surrender your life. Hindi naman niya pwede pagkatiwala sa'yo, punong-puno ka ng sarili mo. Hindi mo magagawa yung pinagagawa niya. Kasi yung unang-unang ipipreserve mo yung sarili mo. Kasi ang nature natin, may self-preservation tayo. So mauna muna ako. Pero the thing is, He trained me to surrender my life. Kaya palaki ng palaki ang cost. Good afternoon, everyone. This question, Pastor, is not related to our topic yesterday. Today, this question is based on my own experience. Kasi Pastor, na pagkadaanan po ngayon, ano po ba yung dapat kunahin? Kasi kung hindi ka pagtatrabaho na papakain sa pamilya mo, Natural. kung hindi mo kunahin yung pamilya mo, hindi naman tanging naman sa Diyos yun. Then, ano ba yung dapat mas priority sa tatlo? God, family, or trabaho? Okay. When you put God above, He will direct you. Kasi pag sinabi natin, I put God above, akala natin ministry. Hindi po. Ang pag sinabi mo put God above, makinig ka kung ano yung direction niya. Kasi minsan, when you say, Lord, marami kasi gusto ko mag-serve, pero gutom ang pamilya. Walang testimony doon.
Ibig sabihin, kaya ka pinapa-full time dahil sagot ka niya, may narinig ka. Pero kung wala ka naririnig, kasi marami po ako na-encounter, nagpo-full time, wala naman narinig. Self-calling and man's calling, hindi God's calling. So, ang Bible po, ang Word of God, balance. Sabi rin doon, if you do not work, you do not eat. Kaya pag hindi ka nag-provide, mas masahol ka pa sa tax collector, sa unbeliever. So, ibig sabihin, God will not contradict His word. Pero anong direction sa'yo? Dahil ako, single mom ako. Okay? Pero tinawag niya ako, inalis niya lahat. So, paano kami? But God directed my life in a way na hindi siya nagkulang sa amin. Hindi nga, yung yung marangya namin buhay, inalis niya. Pero unti-unti niyang binalik dahil nabago yung puso. So, ibig sabihin, may mga proseso po na pag sa tawag niya, kailangan sumunod ako or else wala talaga. Sa umpisa talaga, walang-wala. Imagine, 3 kami mag-iina, we live in a condo, 3 rin ang maid namin. Ganun kami karangya. We eat out, we check in a hotel every weekend. That's our life. Then tinanggal niya lahat. Natuto akong maglaba, natuto akong pero ngayon, hindi pa rin po ako masyado marunong magplancha. Steam. That's one thing na hindi. Natuto akong maglaba. Alam mo yun, natuto akong mag-map. Kasi lahat yan, inuutos ko lang lahat yan eh. But the thing is, God humbled me and He stripped me of everything. Natuto ko. No, na-appreciate ko na ngayon. Alam mo yun. So, I know how to manage my household. So, everything. Because kasi lumaki rin naman po kaming marangya. We grew up sa family namin, meron kaming mayordoma, meron din kaming mga ganyan. So, we never experienced. Kailan lang po ako nag-experience ng hirap nung tinawag ako ni Lord. Kaya, nagtataka ako sa mga mahirap na tinawag ni Lord, nagre-reklamo. Mas mahirap yung galing ka sa taas, binaksak ka. Kung galing ka sa baba, pinahirapan ka, normal na dapat yun, di ba? Bakit marami pa rin reklamo? Tsaka hindi ka mananatili sa baba, hindi ka mananatiling wala. Kasi ang covenant yan, I will bless you, you will be a blessing. How can I be a blessing kung lagi ako gutom? So, we need to really prioritize God. It means, iaalamin mo ano yung direction niya sa'yo. Then doon ka susunod. He will allow you to take care of your family. And at the same time, kahit nag-work ka o kahit may business ka, ang priority mo is to seek God. Anong direction mo, especially making decisions, si Lord palagi. Kaya naman tayo napapahamak, we suffer loss because we never ask. Hindi naman kalooban ni Lord yun eh. Na lost tayo. It's not His will. Kaya lang magtanong tayo. Okay? Ba't maraming nai-scam? Kasi magtanong. Tanong sa atin, Pastora, magtanong na tayo. Ito, Pastora, batay sa iyo, palagi mo na narinig ang Panginoon. Naniniwala ko yan. So ngayon, ang tanong ko, ito, yung mga narinig mo ba kayo sa Panginoon, nagbabago ba yan? Di ba? May instruction sa ngayong linggong ito. Maaaring sundan ito magbago. Yes, not because he doesn't change his mind. Simply because tinitest niya yung hearts of men. Yung puso ng tao. So, depende sa situation. Depende po sa response ng tao. Napansin niyo po si Jesus Christ, bakit 3 ng 3 ang malapit sa Kanya? Si John, James, and Peter. So wala naman siyang favoritism. Nung tinanong ko si Lord, Lord, bakit lagi silang 3? Alam mo sabi ni Lord, because how they respond to me. So how you respond to the message will determine if discipleship will go on. Kasi hindi po tayo pwedeng nakikinig na walang application. Kasi out of the mercy of God, marami po tayong accountability. So, parang, yung di ba sabi naman ng Panginoon siya ng Diyos na hindi nagbabago? Yeah. So, hindi kasama doon ng kanyang mga revelation, hindi kasama doon. Kasi ganito po yun, okay? Ang Diyos hindi talaga nagbabago yan. Same, merciful, and grace. Okay? So, pag sinabi niya sa isang tao,
anak, ito gawin mo. It will take time. He will try to prompt, encourage, inspire. Kasi ito yung plano ko, ito. Okay? Ito yun. Pag nilakaran mo yan, ito yung gagawin ko. Okay? Yan ang mind niya. Pero dahil yung tao ay sumunod, yung plano niya doon, hindi mangyayari. So, ang mangyayari, mai-stop. Maghihintay siya ng tao, ma-raise up niya, lakaran yon. Remember, Israelites, sabi ni Lord, alisin ko kayo sa Egypt, dadalhin ko kayo sa Promised Land. Di ba? Then, ano nangyari? Hindi nangyari sa generation na yon. He has to wait 40 years to fulfill that promise dahil matigas ang ulo ng henerasyon na yan. Hindi nagbago ang mind niya na delay dahil sa tao. Tao ba siya? So, sa makatuwid, sinabi mo na kahapon, nagsabi ka na, kahit nakabuo ka na ng ticket, September, mababalik ka dito, may kwan ba kayo? Mayroon palang chance na Yes, mabalik. mawala. Yes. Kasi po, kahapon, when I was preaching, physically, masakit po yung heart ko. Nung tinanong ko si Lord, sabi ko, Lord, ba't masakit ang heart ko? Alam ko may medical condition. Sabi niya, it is my heart for my people. They've been hearing my message, but they're not applying it. So, pinararamdaman niya yung pain niya. So, nag-pray po kami. Sabi ko, Lord, may direction ka na ba? Kasi, naghihintay po ang Polomolok. So, if the Lord directed me to proceed to Polomolok and stop here, I'll do that. But, nung hinahatid mo po kami, nung tinanong ko si Lord, Lord, anong direction ko? Kasi parang syempre, if you were in my shoes, dumating po ako kahapon, wala pong katao-tao. So, how would you feel if you were in my shoes? Hindi po biro yung biyahe ko. Hindi po biro yung ginagastos ko. Although, wala akong gastos sa venue and food, pero yung effort. At nararamdaman ko po kung may lumalago o hindi. At ko ina-apply. So, nung sinabi ko, Lord, may ticket na ako ng September, I will go to Polomolok kasi naghihintay ang Polomolok. So, sabi ko, I will stop it hanggang October, siguro September na lang, tapos October, I will pause. Kasi gusto ko matest yung word kung talaga i-apply nyo. Nung hinatid niyo po kami, sabi ni Lord sa akin, please give them another chance. After September, I will direct you. So, narinig niyo, may chance pa tayo. Nakapagbago. Sa inyo na lang yan, kung hindi kayo magbago. Yes. Tama ba yung Pastora? Yes. Kaya, Siguro, Pastora, parang yung naramdaman mo kahapon, siyempre normal naman ang naman ng isang tao yun. Pag ikaw pumunta sa lugar na ito para makipag-meet, until late, halos walang dumating, kahit sino man siguro, kahit ang Panginoon pa. yes. Alam niyo po, itong one thing, I'm not after numbers. Kinakapa ko po yung fire niyo, yung desire niyo. Nanlalamig na po eh. So parang sabi ni Lord, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kanila. That's the message of God. Kaya sabi ko, sige Lord, I'll just wait. Hindi naman ako nagdidesisyon based on numbers eh. Kasi kung based on numbers, matagal na ako sumuko. Kasi nangyari sa akin sa Iloilo yan. Nag-start kami, 100. Dumating sa 20. Sabi ko, Lord, tuloy ko pa ba? Doon ko nakita, sige lang Grace, kumikilos ako. Nag-arise. So, kahapon, kinakapa ko po yung init nyo, yung commitment nyo to know God, to desire for God. Ang sinabi po sa akin ni Lord, majority desire knowledge, but not me. Yung nararamdaman kong pain sa heart ko, it's not mine. It's the heart of God. Nasasaktan siya sa inyo. So narinig nyo, dapat magbago na tayo. Diba? Para alala ni Pastora, kahapon talaga Pastora, maling-mali kasi pati lahat halos lit. Lit? Gusto yan ang mag-absent. Kasi It's better lit than to absent. hindi, ako naman po kahapon, nung pagpasok ko, si Sister Linda lang nakita ko, sabi ko, ayaw na ba nila Lord?
So, kasi ganito yun eh. When you are coming to this kind of fellowship, nararanasan niyo si Lord, may excitement ka. Kung kayo nga sa trabaho nyo, sa business nyo, sa appointment nyo, maaga kayo eh. Tao yun eh. Business yun eh. Ito si Lord yun eh. Pinahihintay nyo si Lord. Parang, di ba lahat tayo, i-give up natin, time natin with everything, pero hindi natin mag-give up one day with God. Kaya nga pa sa nag-post ako, agagaan niyo ngayon. So kaya anong gagawin natin ngayon? Magsuri tayo. Mag-repent po kayo kasi hindi naman kayo nagkasala sa akin eh. Vessel po ako dito eh. Nararamdaman ko po yung heart ni Lord. Di ba sinabi ko sa inyo, napaka-sensitive ko sa discernment. Kasi ang sabi ni Lord sa akin, they desire knowledge, but not me. They desire to know more, but not my will. Malaking kaibahan po yung believing and knowing eh. Kaya ngayon yung pinost ko eh. Kaya sabi ko, Lord, kaya umiiyak nga ako, sabi ko, Lord, anong gagawin ko sa Coronadal? Kasi madadamay yung may puso. Meron na meron eh. And God looks at you corporately, not individually. Kaya sabi ko, Lord, sige, sabi niya, give them another chance, Grace. One more. Kaya hindi ako nagbubuk na October eh. Hindi ko alam ang direction ko na October eh. Kasi sabi ni Lord, I will pause and test the word. Kaya sabi ko, sige Lord, if I will not book, I will not book. Hindi dahil konti kayo, doesn't matter, nag-disciple ako, 10 lang. Pero nakita ko yung commitment, yung passion, yung desire. Eh, yun ang wala eh. Paano gagawin ni Lord? Pwede ba naman niya ipilit yung sarili niya sa ayaw sa kanya? Hindi pwedeng ibalik ni Lord. Hindi pwedeng ibalik niya. Nasa inyo po yun, hingin niyo. Kasi tingnan niyo po anong pagkukulang. Kasi yung attitude niyo of coming here determines what is your inner heart. Minsan, sige, punta na nga tayo. Pag ganun po attitude, alam ni Lord yun, ako di ko alam. Pero nararamdaman ko yun. Kaya nga kahapon, pag padating ko, it's not because I get frustrated. Nasasaktan si Lord sa inyo. Amen. Hindi ako, kasi vessel lang po ako eh. Kaya pagpunta ko, ha, walang tao. Although hindi ko sinasabi hindi tao si Sister Linda. May ibig sabihin, saan? Kung ibang speaker yan, pa-VIP, walk out yan. Ako wala akong ganun eh. I don't mind kung mauna ako. At dinidiscern ko kahapon is, saan? Yung desire. Nawala eh. Kaya yun po yung nasasaktan si Lord sa inyo. Hindi ako. Okay. Kaya sa susunod na buwan, tandaan nyo yan, maaga pa tayo. Wag na kayo ulit. Wag na tayo ulit. Okay na yung pastor. Napalala na, babago na yan. Sana nga, mga kapatid. Dahil ako hindi ko ipipilit to with the direction ni Lord. Kasi kahapon, I was beginning to contact my contact in Polomalok. Sabi ko, sige Lord, may ticket na ako, September doon na ako. Kaya sabi niya, no Grace, give them another chance. Okay. So I pray, ipasa niyo na. Okay? Sige na, malapit ko ng pumulok. Kung dito nga, hindi nakarating, Polomalok pa. Sabi nila, mas mabuti daw pag malayo, hindi na kumpiyansa. Pag malapit, sobrang kumpiyansa. Kasi malapit. Hindi po yan sa distance, sa attitude ng heart. Attitude ng heart yan. Galing ang Pinoy. Diba? Pagka sa trabaho, sa meeting, sa business, on time tayo. Eh, ba't pag kay Lord, parang, sige lang. Do you think you will not account that? Okay, any question? Sa ganang namin po, Pastor, siguro naidirect namin yung kasalanan na sa father namin. Kaya ganun po man, we will repent.
Alam niyo po ba, I will tell you something, The reason why Pagadian people outrun you, na-outrun kayo. Kayo, nag-start kayong March, nag-start sila ng June. Mas nag-grow sila. You know why? Lahat ng may work doon nag-a-absent pag nandyan ako. Because they don't wanna miss ka. Maaga pa sila doon. And when I said the Lord was rebuking them, alisin yung Thanksgiving, anniversary, and Christmas, alisin nila this year. Ganon sila. Kaya God allowed them to grow up. Kaya sabi ko, Lord, sige. That's how they responded to the message. Talagang nanginginig sila, they repent, Lord, ganito. Yung dating magkaaway-away, ayaw na nila. Everybody responding to the message. Yung dating church na nireject ni Lord, nagpakumbaba. Ngayon, binibigyan siya ng another grace. Kasi nagkasakit siya, palo ni Lord sa kanya yun. Kasi bumaba yung glory sa church nila. Tapos pinag-preach niya yung pastor na living in sin. Warning yun. So, pag alis ko, after a week, na-hospital siya, nagkaroon siya ng heart condition. She almost died because that was the discipline of God. Nung nakikinig siya, sabi niya, Pastora, hindi ko na pinapreach. Kaya makita mo, zoom! Kaya na nangyari sa Jensen eh. Nag-invite sila, they are so passionate, Pastora, mag-discipleship ka dito, okay. Andun na ako, may ticket na ako, paalis na ako, bilang sabi, wag na lang. Busy kami. Imagine that. Because they changed their mind. That's the very dating yung pastora, yung kantin. Hindi po kailangan on their own conviction. Their own conviction. Lahat sila. Wala, doon. Kaya sila eh. They're willing to give up. Why? Because God is meeting with them. Nabago po talaga sila. Grabe talaga. Sabi ko, Lord, talaga ang growth, it's not dependent on us, it's dependent on God. How you respond to the Lord, He will let you grow up. Sa 1 Corinthians 3 yan eh. I water, Apollos, I planted, Apollos water, God makes it grow and gives increase. Si Lord ang nagpapalago sa atin. Amen. Okay? Any more? Question? Ano nga pala yung na-discuss nyo kahapon? Ano nga pala sino yung mga leader? May question ka po? Sige. May isa naman po muna akong iyak. Okay. Kasi po nasabi po ninyo na si Jesus Christ na inherit niya yung semen ng Holy Spirit. Sa atin sa lahat, ganun din sa atin na yung semen ng ating parent na inherit kaya tayo makasalanan. So sa side po ni Jesus, hindi niyo po kasi nasabi na spiritual semen, kundi semen lang. Ang ibig ko pong tanong, yung semen na punto sa spirit, kasi spirit ko siya, ano yung ibig niyo sabihin doon? Spiritual semen ba yun o yung... Ano po, galing po sa Holy Spirit yun? Yung sperm. Kaya po, spiritual. Yung ovary, yung egg, galing kay Mary. That will be the body of Christ. Pero He is fully God because it comes from the Holy Spirit. He is fully God and fully man. We cannot explain it scientifically or even because it's all by faith. Kasi there are things in the Bible that we cannot really explain scientifically, mathematically, but it's all by faith. Kasi science, the difference between science and faith does not need evidence. Diba? Sabi niya, it has no evidence. Things that we have not seen. Pero ang science kasi always demand evidence. Okay?
So, sino po yung kahapon ng, tawag nito na, ano ba yun, na groupings? Sino po yung group number 1? Ano po yung isi-share nyo? Group number 1 muna. Sino yung group number 1? Nakalimutan nyo na. Nakalimutan nyo na. Group number 1. Good afternoon po sa lahat. Kami po yung group number 1 dapat po kami. So, ang pinag-share po namin kahapon is yung tungkol sa kung ano yung mga bagay na gusto ni Lord na surrender sa atin. So, meron kami 4. Sa isa kami na-share. Una, may mga doubtful heart, fearful heart, yung may mga fear pa na narinig si Lord, may pinapagawa, pero dahil sa fear, hindi nagagawa. And number 3, yung attitude ng pagiging pikunin daw, pagiging pikunin, or yung feeling of revenge kasi lalo na kapag may mga nakakaaway, nakakaharap ng mga tao na opposition, ganun mga nakakalaban, and okay lang sana kung ibang tao pero nasa isang pamilya pa, so talagang may mga hurts, and nagkakaroon ng feelings of revenge, gustong pumatol, ganyan, malos, tapos makabitaw ng mga words na hindi magaganda, and yung pang-4, yung yung work, yung priorities ng life. So, may pinasurrender na work or yung mga tao o mga bagay na kapag nagigipit, parang yun yung pinapakuhan, parang doon nag-rely, nag-trust ba instead kay Lord. So yun yung pinasurrender sa Kanya. And sa grace ni Lord, unti-unti niya lang nasusurrender pa. So yun lang po. Maraming salamat. 2? Group 2? Yes. Okay, so ngayong hapon sa tanan, kami ang group 2, 4 kami, so wala lang na mag-report. So, ang syempre sa isa kami nag-share, may ito nag-share about the needs to surrender. May mga, dahil may mga apo, kanang magsaba, syempre pag nag-aidaran ka na, ayaw mo na ng maingay, di ba? So yun ang yung minsan wala siyang pasensya na magulo, so minsan masigawan niya, masukan niya, ang akigan niya. So yun ang struggle niya pa sa iyang kaugalingon. Then, mayroon dito isa po na nag-worry siya, pero yung worry niya hindi niya sinishare sa mga ibang or kahit sa mga kakilala niya o pamilya na sarili niya. Lalo na makita niya yung mga problema daw sa simbahan, sa ministry, sila sarili niya ba. Pero unti-unti niya din na surrender kay Lord. Pero yan pa din ang struggle niya. So unti-unti niya din surrender kay Lord. Then, may isa doon na serving the Lord na siya, pero yung husband niya hindi pa. So, ginawin niya pa ba. So, ang iyang struggle pa is ang kumangiya ba na ginapakita everyday, nakikita pa ng tama ba ang ginapakita niya sa iyang husband. Kumbaga aware siya ba sa iyang mga lihok. Parang ang iyang husband, one day madalagin niya sa Ginoo kasi syempre struggle niya nga isunod sa lalo sa intindihan niya man sa mga mag-asawa. Parang nagsuserve ka Lord, diba parang grabe talaga struggle. And then, yun siya, ginamit unti-unti niya din sinusurrender din kay Lord and gusto niya rin na one day serve sila together. And sa akin po, yung aking pa ngayon, which I thank the Lord for giving me the grace na unti-unti ko na rin siyang on the process, may process na pinagdadaanan. Na minsan ba, hindi ka na nag-aantay na ma-hear yung word from the Lord, from ganun, hear word from the Lord na hindi na ako makahulat pa.
nang ginahimo ko na on my own effort para lang masolusyonan ang problema, which minsan na-overwhelm ka sa circumstances in front of you. So, ang muna gusto na ako i-surrender na maabot dito sa point just like Mami Grace na all out na for God. Wala, sige Lord, ikaw na. I will live by faith. Yun lang natatandaan ko. Maraming salamat. Group, ano yun? 4? 3. Group 3. Sino yung group 3? Group 3. Thank you. Sa group 3, si Brother Hope at si Icaris, AJ. So, si EJ is very young in the Lord of 2 years kasi EJ, and we feel what he feel. So, ginasurrender niya ang iyang career in exchange sa God. And then, through wisdom, nag-counsel kami sa iya. And then, pastor na mga sa EJ. Okay, share naman ni Pastora ang order of God family. Unless God speaks, then that is the time you're going to surrender your kung pinapa-surrender. Manilord. So by God's command ang lahat. Kasi pupunta daw siya sa jail sa Nalapatan. Maguindanao. And then bago pa siya graduate. So na-confuse siya doing God's will. So I think your pastor will guide you for that. Kasi Pastor Grace na nag-share sa atin. Thank you, Pastor. Okay? And then, isa naman na nag-share is about business in exchange to connect with God. So, long sharing, nag-share ang isang kapatiran na importante ang connect with God. But sometimes, sabi ang pagka-busy natin, nag-hinder sa time for connect with God. So, as in-repent niya, inalak niya ginawang door to spend time with the Lord. Amen? So, take that. So, may nag-share naman sa part ko naman, I surrender my fears of making mistakes of another new challenges na gagawin ni Lord sa buhay ko dahil ang husband ko on a ministry of prayer counseling, inner healing, and then I'm surrendering my will in exchange of submission. But then, gusto ko rin matuto sa pastora na makinig kay Lord talaga. Discipline to listen to God na hindi ka magkamali sa mga desisyon mo. So, may pastora ng mga teachings, we really love it kasi na-apply na namin noon pa sa Rojas, nag-house church kami, tinanggal ni Lord ang lahat. Pero masakit, no? Marami siyang tinanggal kasi gusto ni Lord i-create yung heart natin. Na basagin niya muna, no? Makaserve ka ba kung wala na mga ganito, wala na temple, wala na malaking building, no? So, talagang binabasag ka ni Lord. And I think kasama yan yung pride, di ba? Pagbago ka pa kay Lord, tapos magpagalit ka. So, kailangan i-confess mo, kid. Hindi pwede na, ayaw ko mag-pride, ayaw ko mag-pride. Kailangan i-confess mo, i-repent mo, i-renounce mo. Ang paas ka talaga sa Holy Spirit. Yan ang personal ko. Pag may nabubuhay pa, may nakukuha ako kay Pastore, tanggalin mo ba, Lord, tanggalin mo pa. So, yan ang mga areas of life. Praise the Lord. So, God is good. I think that yun lang po. Mga old traditional religion, nagpasurrender talaga kay Lord. At kung meron pa, sabihan mo ng Lord. Okay. And then direct mass. Okay. Kasi importante ang church life. So ano ang church na gusto ni Lord? So sa pag-share ni Pastora, mga gems from the Holy Spirit, pag-apply yan, pinaka-importante. Kasi hindi lang intellect, talaga totoo yan. Na makinig lang tayo intellectually. Pero pag in-apply mo yan, yan ang importante. So, surrender talaga yung will natin. Eh, Lord, ayaw mo pala niyan.
surrender for God's people. Amen. Amen. 4. Sabi ko, ako kami po yung nag-record, no? Ayong topic, yung talaga yung topic, yung mga bagay-bagay na surrender. Well, since na, di naman po yung sa akin, yung naging pastor tayo, yung nag-repeat din sa from the, kung talaga nag-aaral, kaya talaga graduate talaga, as a pastor. Tapos nag-seminar, nagpunto pa sa masteral, tapos hindi naman natapos. Masteral kasi nag-quit din. Through my experience po sa pastoral life, pastoral, church life, family life, community life, maraming bagay na nag-build ko talaga sa mga organizations, inter-town, you must be united, you must be one, mga ganun naman sa ministry, as in the ministry. So, through my experience, meron talagang mga big organizations na talagang nawasak talaga. Because of these reasons, they're just intellectual influencers, magagaling talagang maraming tao, massive and good. Meron mo yung matatawag driven by personality, driven by finances, driven by politicians, mga elite people, mga poor people. Marami yung mga poor people, maraming nalalo yun. Tapos papasok mo sa isang organization for the Lord, for the unity of the body of Christ, pero nandun yung politics of politics, to draw people, bigyan ka niya, mayaman. Marami ng mga tao mga mapagpumali nila. Alam mo, praise the Lord, but because of the ayuda, yan po pala yung nangyayari. From time to time, kung ganito na lang, ganito sa mga ng pastor, traditional, yan po talagang dapat isurrender dito. Yan po, I myself, Lord, tama na. Whatever it is that experience naman natin, the church, blessing sa Panginoon, pero kung natutuloy, Lord, kasi di pa tapos ang ano ba yun? Wala pa siya eh. Pasalamat sa kong Pastoral Grace. Pastoral, sorry po, no, kasi general po yung kanina, pero hindi lang po naman siya pananaman. Lalo na po kami ng business. Parang isa po, nag-emotion ng code ko rin. Ay, sana hindi mo po sa pastor. Huwag po niyo tingin yung normal lang po nga naman. Pasok ka ito, galing ka ng Manila, tapos walang tao. Eh, tayo na naman talaga nakakapag ito. Kaya sa akin naman natin po. Hindi po alam kami talagang hindi lang intellectual, hindi lang knowledge, talagang yung mga heart nga eh. Yung ministry, yung talagang become Christ-likeness talagang up to the end, yung because of the faith, may pagsunod, yun ang talagang sabi mo nga, Lord, sabi mo nga, total surrender talaga yun. Ano talagang Panginoon? Yung magsabi nga ni Paul, dito kayo po, Lord, who are you? Kung meron pa lang nag-ask na sa Lord, sabi ko, what can I do? Hindi ko gagawin ko, Lord. Sabi nga, diba? Hanggang sa yung books ko. Totally surrender talaga sa Panginoon. Victorious eagerness po, no? Yung talaga krimen lang na pagbuka talaga. Pero yung that surrender yung life na, even death, even at saka yung pag-inis talaga. For me to live is Christ, is God. For me to live is Christ, and to die is gain. Mas magandang mamatay na siya sa ako kasi ganansya na kasi
Para ako ng Panginoon talaga sa tao na binigyan niya ng glory. So what yung experience sa akin ng minister? So I've done my part to win Christ in life. So sabi ko parang, so yung mga pagpunto namin na, talagang nagkasabi na naman lalo tayo mga ministers. We believe that God calls us to like marami tayo talagang really calls. Yung natawag na blind spot ng family. So yun po, Pastor Ray, yung namin talaga gusto ko sila kami talaga nang lalakad na talaga sa yung parang walk with God alone. Kaya pwede lang, wala nang tao sa amin, hindi. Panginoon na lang kausap namin. At I mean, parang magpapang mga sarili. Pero yun nga po, it's wonderful kami. Siguro, di mo namin susurrender yung commitment, yung calling, yung pag-sabi ko, Lord, ano pa talagang dapat namin gawin? Patawarin niyo po sa mga maraming malalaki ko. So yun po, sa akin, sa pastor, hindi ka magpanggalang pagdit para makumpleto natin. May mga surrender sa akin. So yun, sabi na po. Pagtulong na natin pakakapital. So dagdag lang, saglit lang. So yung pinag-usapan namin kahapon na i-surrender is yung mga traditions ng, man-made traditions ng church that hinders actually God moving in our midst. Kasi yung traditions ng tao sa, yung man-made traditions kasi ng tao can be a hindrance actually to what God wants to do in our midst. Kasi kung may gustong pagawin yung Diyos sa ating ganito, yung sabihin natin, naka-in-place na yung tradition, wala nang magawa, nandyan na yung liturgy. So, scripted na yung ating church life. So, hindi na pwede pumasok yung Diyos. Lalo na yung pinag-usapan din namin yung church calendar. Ganon. So, talagang, pag nagkaroon ng yearly church calendar, ganon na yan, parang signatory na yan ng hari ng Babylon, hindi mo na mabalik. So, kung gusto baguhin ng Holy Spirit, ay hindi pwede kasi naka-schedule na. So, gano'n ba? So, yung mga traditions ng, lalo na, sabi din ni Pastor Jan, yung isa sa traditions ng church na pagod na daw sa yung youth camp. Hindi nakakatulog. Kasi pag last night daw ng youth camp, maraming fellowship, hindi nakakatulog yung pastor, babantayan mo. Mababantayan mo kasi the last night, parang huli daw, pag fellowship no, may iba na yung ugali. So, isa pa, so yun yung dapat daw i-surrender, yung mga traditions ng tao that can be a hindrance to how God wants to move in us. Okay, tapos yung dapat din i-surrender is, kasi yun pa rin na-mention ni Pastora kanina, na basta nasa paglilingkod ka ng Diyos, kung minsan sinasabi natin, ano ba itong buhay na ito, walang pera dito. So, there will be times na we will seek financial stability apart from the will of God. Pero nakita ko din sa part ko din na sa ilang taong na paglilingkod, hindi naman nag-fail yung Diyos sa amin. So pero sinabi ko din sa kanila kahapon na pumasok yung temptation na yan sa akin na to seek financial stability apart from the will of God. So sa mga ganon. Pero God is meeting yung needs natin. Pero yun lang, kung minsan, there is a temptation to compare yourself with your relatives na kung minsan nakakahulubilo mo galing London, US, gano'n. Kawawa ka naman, hindi ka nakatikim ng US at London. Yung mga gano'n ba? So, it's really a grabe na temptation. So, yun yung pinag-usapan namin na kung may mga temptations sa ganyan, isurrender talaga sa feet of Jesus. Okay. Group 5. Group 5 si siya ang mga leader. Ako konti ako kasi mahaba ng sinabi ni Pastor kanina. So, thank you very much, Pastor. Sorry Lord, kay kalit kami grabe along the way. Probably grabe ang mga hindrances sa daan but thank the Lord na nakahabot kami sa lesson. So, medyo na-strike ako doon sa sinabi ni Pastor na kung interested ka, dapat yung kahit anong business, dapat i-prioritize. Di ba? Nakatas natin yun. Sa aming mga pastor, sometimes members ng late, kung kanina ka pa nakatayo, yung wala pa. So, experience namin din, pastor. So, sa amin po, sa akin, personally,
yung condition po sa church. Yun ang hirap ng minsan mahirap baguhin bigla. So for me, and I pray to the Lord na dapat mag-ask always kay Lord, gawin ito ba ang gagawin ko o ano ba ang mapagawa mo sa akin? So yun ang laging nag-ano sa mind ko. Iisip ko, 3 years na kami sa church naman, other churches. Sabi ko, parang walang pagbabago. So tama yung message si Pastor. Dapat, ang leader dapat talaga always mag-communicate sa Panginoon. Hihingi kung ano ba talaga ang ipapagawa. Ay, sometimes sa akin po, sa totoo lang, yung sabi ni Pastor, ginagawa ko ang lahat na paraan for my own effort, para for the ministry. Isip ko, for the ministry, for yun pala, hindi pinapagawa yun. So medyo nahihirapan ako yun. So I really experienced that. Kasi the Lord, teach me na I will start, although matagal pero siyempre hindi man agad-agad na magawa mo yung ako galing. So by the grace of God, I will do for the Lord. So yun lang po, Pastor. Thank you very much. Wala na. 6. Pastor Willie. So may hapon sa tanan sa among grupo, Mr. and Mrs. Almudja, akong partner. So, bali na naging referee daw ako sa among nagkatanong. But sa among shiran kay Pastor Willie, kayang malbukit ko. So, isa lang ang i-surrender tong paggamit sa cellphone, si baseball, si pagtanaw sa mga talanawon sa cellphone, mga preachings na ng iban, hangtod daw sa mga reels, tapos mahok, no, na pila na ka-oras, hasta sa bagay, hindi na siya makabasa sa Bible. So mga amuna na mga habit na ako lately lang may pasurrender si Lord na ako mamutang para sa akin, pero sa iba siguro gamay. But para sa akin, dako siya o makakuya ako sa ibang na tao, pagbabalaan nila, muna hindi nila maintindihan ang pinapasurrender ni Lord sa ako. But for me, nag-obey lang ako kay Lord. So, damok pa sa mabuta na dapat ko i-surrender sa iyaha. Mabuta na. Okay, amen. Thank you. Okay, so, ngayon na-identify nyo na yung pinapasurrender, I pray, pagbalik ko, na-surrender na. Amen. Kasi pag hindi nyo po na-surrender yan, darating po ang time, mawawala na po yung grace sa buhay nyo para magawa nyo. Kaya yun po yung danger doon. Pag hindi po natin nasunod agad, nadidiminish po yung grace. Example po, no, may pastor po ako na parang inaanak yung mag-asawa. Napunta sila sa AG, sa daughter church, sila yung nagpastor. Sabi niya, Ma, tawag kasi sa akin, Mami. Sabi niya, binigyan ako ng opportunity mag-preach sa Maine. Sabi ko, good. Kaya lang, pinag-preach ko kasi nga, somehow, meron akong influence sa kanila and then, may mentor ko sila, na-preach niya about holiness. Tinagalitan siya ng head. Sabi niya, bakit ka nag-preach yan? By grace na tayo. So, parang na-alarm siya. Tapos yung wife niya, nasa praise and worship team, inano rin niya, diniscipline niya kasi yung mga kabataan, it's either nagpapaparty, tas may having sex. So, sinaway niya. So, sabi niya, ano pong gagawin namin? Sabi ko, if that is the nature of your church, leave. Because, that church, that denomination will lead you to hell. Okay? Kasi may conviction siya. Alam niya, mali eh. So, sabi niya, sige po, pero, may pero siya. Ganyan yan eh. Tayo, pag may nalaman natin yung kalooban ng Diyos, meron tayo, pero may kondisyon din tayo. So sabi niya, kaya lang, kailangan namin ng finances kasi from that Maine, nabibigyan sila ng allowance, may 3 silang anak. Sabi niya, pwede bang makahingi kami ng tulong kasi
magpapasada na lang muna ako ng tricycle para may income. At that time po talaga walang-wala ako kasi galing lang ako ng mission, tapos meron po akong binigay sa isang affiliation to really maraming gastos. Nasagad din po ako. So sabi ko, I'm really sorry, I cannot help. You see, when I know that the sovereignty of God, I'm very aware of the sovereignty of God. So, nung sinabi ko, I'm sorry, so alam ko na bakit wala akong pera. Kasi alam ni Lord, hindi ko sila matitiis. So, to spare me, sabi ko, wala po talaga akong kapera-pera. So, sabi ko, sorry. So, sabi niya, ganun ba? Na-discourage sila. You know what happened? They chose to stay. After a month or two, they are agreeing with the conviction of the head. Wala na yung conviction about holiness dahil under grace na sila. After that, namayagpag sila. You see, si Lord, pag binigyan ka ng conviction, you obey. If you don't, magdidiminish yan unti-unti yung grace niya. Darating ang time, the light that you have, the conviction that you have, mapapalitan yan ng numbness, magiging manhid ang conscience, and then darkness will take over. Kaya yung dating maling nakikita nila, they are agreeing. Bakit? Because the light they have, nag-lift off, binalik ni Lord yung darkness. Kaya wala na silang conviction. When I check their FB, mamayagpag sila. Pero nasaan ang fear of God? Sabi ni Lord, alam mo sabi ni Lord sa akin, I'm not with them anymore. So saan sila pupunta? Mga kapatid, that's the reason why sometimes God withdraw the revelation is out of mercy. Dahil malami po, we will be judged and tested by the light we receive. Kaya hanggat may conviction kayo, gawin nyo na yung dapat nyo gawin. Ngayon, kung hindi nyo kaya, sabihin nyo, Lord, hindi ko kaya, ikaw gumawa ng paraan. Gagawa siya ng paraan, pero masakit yun. Kaya nga, I rather you initiate what needs to be done before He lifts off the grace and the light. Dahil pag nawala ang grace, it will be normal to you to do things that are not right before God. Wala nang conviction, magiging numb. Kita mo nga si David, a man after God's heart. Nung kasi comfortable yung life niya, peaceful na yung kingdom niya, wala nang battle eh. Tinamad siya, hindi siya sumama sa battle ni Joab, mga army niya. Nakita niya si Bathsheba. So, natukso siya, committed siya ng adultery, murder, and lies. Napansin niyo, nabuntis si Bathsheba, na ipanganak, wala siyang conviction. Why? Sin numbs our conscience. Out of God's mercy, pinadala niya si Nathan to confront him. Then when he was confronted, the beauty about David, he confessed. He did not justify. Unlike King Saul, when he was confronted with his sin, he justifies. Kaya nga, dinaan niya sa sacrifice yung instead of obeying God. You see, sacrifice will never take over obedience. Obedience is the best thing before God, more than the sacrifice. Kaya nga, sabi niya, na disobedience is like a witchcraft. So, rebellion is like a sin of a witchcraft. Kaya habang po, binibigyan kayo, nako-convict kayo, sinasabi sa inyo, i-give up nyo, i-give up nyo. There will be grace. Huwag nyo hintayin mawala. You see, I will share with you how to endure to the end. Kasi ito po yung napakahirap. Kasi for my 20 years, I started mission. Yung mga 20 years ago, lahat po yan wala na. It's either nasa ministry, pero deceived na. Meron namang wala na rin sa Christianity. Not everyone. Sabi nga niya, if you think you stand, lest you fall. Huwag mong isipin na matibay ka, nakatindig ka. Bukas pwede kang madapa. Kaya sabi niya, don't have the confidence. Your confidence is
You fear God so that God will preserve you. Sabi nga sa Matthew 24:13, but he endures to the end will be saved. Wala pa tayo sa ending. Paano pa? Okay? Kaya nga sabi niya, watch out, no one deceives you. False Christ, wars, rumors of wars, nations and kingdoms against each other, famines and earthquakes. Nangyayari na. Pero hindi pa yun. Sabi niya, beginning of birth pangs, persecution, arrest, imprisonment for their faith. Nangyayari yan sa ibang lugar. Offended, begin to distrust, stumble, betray one another, pursue with hatred. False prophets will lead many to error, called love because of the multitude of lawlessness and iniquity. Things to ponder, Acts 14:22. Establishing and strengthening the souls and the hearts of the disciples, urging and warning and encouraging them to stand firm in the faith and telling them that it is through many hardships and tribulations we must enter the kingdom of God. Very clearly. It involves pain and suffering bago ka makapasok. Pero ang doctrine ngayon, just receive Christ, you're on your way to heaven. Hindi po. The Word of God says clearly, it is through many hardships and tribulations we must enter the kingdom of God. You have to remember that. Kaya nga sabi niya sa Matthew 7:13, enter through the narrow gate. For wide is the gate, and spacious and broad is the way that leads away to destruction, and many are those who are entering through it. Kaya nga mga kapatid akala niyo ba masarap ang buhay niyo kung wala kayong pagsubok? Kasi hindi kayo pinakikialaman ni Lord. Sabi nga niya, naalala ko yung scripture na yun kay Abel. God has regard and respect for Abel and his offering. Ano ba ang ibig sabihin na God has regard and respect? Ang ibig sabihin ng regard, makikialam siya sa atin. Pag hindi na siya nakialam sa buhay natin, we're doomed. Tapos na tayo. Kaya hanggat may pagsubok, it is our opportunity to turn to God, to trust God, and to what? Kumapit sa Diyos. Kaya nga, sabi niya sa 1 Peter 5, be well balanced, temperate, sober of mind, be vigilant and cautious. For the enemy at all times, for the enemy of yours, the devil roams around like lion, roaring in fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour. Ang kaaway, wala ng karapatan yan sa buhay natin. Kaya nga, sabi niya, he is seeking someone. Naghahanap siya kung sino bibigyan siya ng puwang para iharas ang buhay natin. Kasi, kailangan po na maintindihan natin, the enemy has no authority over us. We have authority. Okay, not everyone has authority. Why? Because authority owns by the one who have all the authority. Sino yan? God. The greater intimacy you have with God, the greater authority you have. Kaya nga, sa akin, I don't need to rebuke. Minsan, my presence is enough, umalis siya. You see, alam ng kaaway sino ka at ano tayo Kaya nga minsan, hindi niya ibabother ang buhay mo kung marami kang kompromiso. Bakit? Alam niya, you belong to Him Kahit Kristiyano ka. Alam niyo po ba yun? Pag sinabi niya, hindi ko ibabother yan. Hindi ko ibabother yan. I own Him. Kaya tingnan natin ang buhay natin sa maliit na kompromiso. Tingnan nyo. Baka merong karapatan ng kaaway dyan sa buhay nyo. That's why sabi dyan, therefore I always exercise and discipline myself, mortifying my body, deadening my carnal affections, bodily appetites, and worldly desires, endeavoring in all respects to have a clear, unshaken, blameless conscience, void of offense toward God and toward men. The only way Satan has no place in your life, have a clear conscience. Alam mo, nagkamali ka, repent ka agad. Ang
hirap sa atin, alam mo nagkamali ka, nagkasala ka, hindi ka nagre-repent. Kaya sabi ng kaaway, okay. Hindi ka niya ihaharas. Para ikaw, dahil hindi ka nagre-repent, hindi ka sensitive kay Lord, you know, the darkness will continue to grow. Hindi ka nagko-convict, wala ka ng conviction. Mali na, ang dami mo ng kompromisa, hindi ka pa rin nako-convict. Ang mahirap nun, pag wala ka ng conviction, ibig sabihin, manhid ka na. Kaya nga dapat maintindihan natin na tayo po, kamusta po conviction? Kasi kung hindi po tayo sensitive, delikado yun. Kaya nga sa 1 Peter 4:1, therefore since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Sabi niya, you won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. So what is, you need to seek God and balance your life. Lord, anong matimbang sa buhay ko? Yung gusto ko o yung will mo? Let God speak to you. Kasi hindi mo naman pwede yung tanungin sa tao eh. Hindi naman niya alam ang heart mo eh. Only God knows. Kaya nga dapat maintindihan natin ano ang matimbang sa atin. Yung desires natin o yung will ni Lord. Kasi yung attitude mo sa will ni Lord will determine kung sino matimbang. You cannot fulfill God's will accidentally. Faith does not make His will happen automatically. You must pursue it. Many do not have a definite revelation of His will. Doon ako nagugulat eh. Ang tagal ng Kristiyano, di pa alam ng kalooban ng Diyos. Pastora, ano kaya kalooban ni Lord? Ilang years ka ng Kristiyano? 10 years? Ano nangyari? Bakit di mo alam? Even if you know, it does not mean you will follow it. Kala niyo ba pag alam niyo ng kalooban ng Diyos, susundin niyo? Hindi. Kasi nga, makita mo ang Israelites, every time sinusubok sila ng Diyos, anong response nila? Murmuring, complaining, unbelief. Maghihimala ang Diyos. Pero ang murmuring, complaining, unbelief. So, para sa atin, bibigyan tayo ng himala ng Diyos, masaya tayo. Pero, susubukin tayo ni Lord. Anong ang reaction natin? Magko-compromise, magdi-disobey, magko-complain, mag-murmur, and then what? Unbelief. How you respond, react in every difficulty, it creates a pattern. Kaya si Lord, paulit-ulit na may pagsubok kasi gusto niya, every time we face difficulty, ang gusto lang naman niya, yung buong pagkatao natin, umugot sa Kanya, mag-create ng pattern. Kasi kaya ko alam, kasi nag-create yan ng pattern sa life ko, na every time may mahirap sa buhay ko, I chose to seek God. Pag narinig ko siya, mas mahirap yung pag-agawa niya. Sabi ko nga sa inyo, mahirap sumunod sa Diyos, mahirap din naman pag tayo ang nasunod. Pag tayo nasunod, may consequences. Pag sumunod tayo kay Lord, masakit din. Kaya nga sabi niya, choose your pain. I rather choose my pain, obeying God, than choose my pain, obeying my will. Kasi sagot ko yun eh. Pero pag sinunod ko siya, sagot niya ako. You see, even if you know, it does not mean you will follow. If you will not obey God, God still loves you, but Satan will take advantage of your disobedience. He will take advantage. Kaya nga, sabi dyan, di ba, do you not know to whom you present yourselves slaves to obey? You are the one slaves to whom you obey. So, sino ang nasusunod sa araw-araw ng buhay nyo? Pag hindi kayo nagtatanong, pag gising nyo sa umaga, ang prayer nyo lang, Lord, bahala ka na, i-bless mo yung, yung gagawin ko ngayon. Kung hindi mo magsasalita pa lang si Lord, anak, in Jesus' name, amen. Sabi nila, okay. Tatanungin sana niya, saan ako bahala, anak? Hindi niya alam. Kaya nga sabi niya, ano gusto mo? Alam niya, bulag. Ba't niya tinanong? Kasi gusto niya, alamin mo, ano yung kailangan mo?
Kaso tayo, binabalik natin sa Diyos, Lord, alam mo na lahat, bahala ka na sa buhay ko. Kaya ang gagawin mo, in Jesus' name, amen, magsasalita pa lang Diyos, saan ako bahala? Hindi pa nga nagsasalita ang Diyos eh. Kaya nga, makita mo, God will reveal His will to you step by step. Step by step. Kaya lang, it will come in stages. Kaya lang, mga kapatid, pag ni-reveal niya, hihintayin ka niya. So, ikaw naman, naghihintay ka din. Naghintayan na lang kayo, namatay ka na lang, walang nangyari. Bakit? Sabi mo, Lord, naghihintay ako ng himala. Ako rin, naghihintay na kumilos ka eh. Kasi yung himala, nakasalalayan sa kilos mo. Ano yun? Faith. Obedience. It will come in stages. So, inobey mo. Papakita niya yung revelation. Susunod ka ulit. Susunod ka ulit. Susunod ka ulit. You see, it comes in stages. Baby steps. Huwag ka magmadali. Ako nung tinawag ako, Lord, anong gagawin ko? Wala akong trabaho, wala lahat. Sabi niya, give up the condo, go to the family house. Una, ayoko. Sabi ko, then Lord, you will provide my rent. Hindi nagpo-provide. He will not provide kung hindi niya kalooban. Pinipilit ko talaga dahil ayoko i-give up yung lugar na yun. Kasi sentro yan eh, San Juan. Nandyan yung business ko, dyan yung work ko eh. Sabi ni Lord, give up mo na yan. Huwag muna, Lord. Mag-iipon muna ako bago ako sumunod sa iyo. Hindi. Nag-close. Until kinukol na ng attention ng admin. Ma'am, yung rent po, malapit ka na pong ipa-sheriff. So sabi ni Lord, choose your pain. Ipa-sheriff kita o mag-i-initiate ka na lang. Sabi ko, sige, mag-i-initiate ako. So, walang kaso. Ang sakit no. Kasi dapat, umalis na ako agad, nagpatumpik-tumpik ako, dumating pa sa point na kailangan na ako i-sheriff. Hindi naman kailangan eh. Dinelay ko. So, nandun na kami sa family house. Doon na, baby steps. Ano gagawin ko, Lord? Wala kaming pagkain. Dumating kami sa ganun. So, yung sister ko, magpapadala yan ng pagkain. Papadala yan. May magbibigay sa akin 500 a week. Ano yun? 500 a week? Mabubuhay ka ba noon? 2001? Sanay ako, ang budget ko in a week, minsan mahina ang 10,000. Ngayon, 500. So, sabi ko, paano magkakasya to? Sabi niya, sinubukan mo na ba? Nagreklamo ka na kagad. So, sinubukan ko, sige. Kaya nga nung nag-grocery ako lahat sa Shea. Kaya sabi ng kapatid ko, sino ba nakatira sa inyo? Mga duwende? Ba't ang liliit niyan? Yun lang ang kaya ko eh. So, makita mo mga kapatid, tahan. Ang sakit, ang hirap. Pero sabi ko, mag-a-apply ako ng work. Walang open door. O sige, magluto ako dahil magaling ako magluto eh. Nagbenta ako ng pagkain. Sabi nila, uy, ang sarap. Order ka? Hindi. Nasasarapan sila. Bakit ayaw nila umorder? So sabi ko, ano yun? Sabi ko sa sister ko, ang dami mong barkada. Alok mo yan. Natikman na nga nila. Ayaw nga nila umorder. Bakit? Hindi ba masarap? Masarap. Bakit ayaw nila umulit? Ayaw eh. Ano mapipilit ko? Nag-aaway na kami. Kasi pinipilit ko yung gusto ko. Until finally, sige. Nga na. Mag-one-on-one na lang kami. Yung anak ko, hindi na nakaaral. 3 kami nag-aaway-aaway dahil magkakasama kami. Araw-araw nakikita kami. Dati hindi eh. You see? Sa tingin nyo, sumunod kayo, maayos? Hindi. Chaotic. Bakit? Kasi lahat ng gusto mo, nilalaban mo pa. Gusto mo pa rin yung gusto mo. Until finally, nasasaktan na nasasaktan, then finally, I give up. Alam mo po ba yung mga, boxes? It took more than a year bago ko inunpack. Kasi believing I will not last there.
I lasted there 7 years. Natayo ang church. May layunin siya. Nung natapos na, nagka-work na yung mga anak ko. Unang-unang kinain namin McDo. Eh dati hindi naman namin kinakain yan. Kasi more than a year, hindi na kami kumain sa labas. Imagine, lahat yan inalis. Nung nakakain na kami sa McDo, ay, ang sarap. Dati hindi naman namin pinapansin niya kasi lagi kami restaurant. Then, makita mo nagkatrabaho sila, we can eat at Pizza Hut until makakain na. Dati hindi isnab namin yan eh. But we learn to appreciate small things. And we learn to be contented. God will not give up on us. Hanggat gusto mong masaktan, dahil ilalaban mo yung gusto mo, hahayaan niya tayo. Pero pag sinabi mo, ayoko na lumaban, sige, have it your way. Makikita mo mga kapatid, hanggat pinipilit mo yung gusto mo, si Lord, pipilitin din niya yung kilos niya sa inyo. Dahil alam niya hanggang saan lang tayo. Then, nung nag-give up ako, nagbabad ako ng Bible, sabi ko, Lord, kailangan ko ng extra income, maglalabandera na lang ako. Marunong na ako, ang yabang ko pa, marunong na ako maglaba, pwede na ako maglabandera. Tines niya ako eh. Hanggang kailan ako willing bumaba. Sabi ko, Lord, willing na ako maglabandera. Hahanap na ako ng labada. From CEO to labandera. Pero one time, sabi ko, Lord, sino ko kontakin ko? Sabi niya, no, you don't have to do that. You see, God sometimes will test us how low are you willing to go down to obey Him. Yun ang hindi natin kaya eh, bumaba. Nung when I started, talagang natuto ko na bumaba, it was the time He was lifting me up. Open doors, marami pumupunta for prayer, naumpisa na ang ministry. Then, my mom, the first persecutor ng life ko, anong sabi niya? Nagpapadala siya ng $100. Alam mo, sabi ko, yes, may $100 na ako. Nakatikim ulit ako. Hindi na ako nakakatikim eh. 500, nauubos lang din. Then finally, sabi ni Lord, first, invest mo sa ministry. Lord, wala naman akong ministry. Mag-hire ka ng jeep, kunin mo yung mga tao sa Kamarin. Dalhin mo dito sa bahay. So, nagluluto ako, namili ko ng mga bowl, ng lahat. Nagluluto ako, naghuhugas ako pag-alis nila. Hanggang dumating, 2 jeep na. So, sabi ko, Lord, yung first money ko napunta kagad sa ministry. Kasi, tinitrain na niya ako. Nung nagkaroon na ng church, ang mga members ko, mga kapatid, walang kapera-pera. Pupunta ako, may pera, uuwi ako, walang pera. Dahil daming humahingi ng tulong. Pinapakain ko 30 workers kasi 600 agad ang members ko. Walang bola yun. Walang bribery yun, bibigyan kitang bigas. Walang capacity nun. Just the Word of God. And God bringing on people. Pero sabi ko, Lord, wala akong workers. Marami nag-volunteer kasi nag-discipleship ako. Wow, na-bless sila. Naging workers sila. 30. Pakakainin ko sila. Kaya minsan, ang unang-unang pagkain namin, every Sunday, pansit. Oh, pansit lagi. Alam mo ba, laging ko sinasabi, pasensya na hahanapin yung sahog dyan. Wala eh, walang sahog eh. Kasi kailangan madami, kailangan may adobo at pansit. At laging kailangan yung hiwa ng manok maliliit, kulang na lang, giniling ko na lang eh. Pero mga kapatid, 1 kilong manok, 1 kilong pansit, 30, may take home pa, may multiply ni Lord. Kaya sabi ko, paano nangyari yun? God was moving in my life. And I was, Lord, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Wala akong pang-rent. God is moving because I was following His leading. That's how na-establish ako sa Kanya. You see, God will reveal His will step by step. Magkakamali
nagkakamali ka, dadapa ka. It will come in stages. There comes a time after a person continually rejects the word of the Lord, they cross the line of boundaries. There is no more place of repentance. Preservation is a blessing of obedience. God will preserve you if you have a life of obedience. Kahit mahirap, kahit masakit. Kaya nga sabi niya sa Matthew 7:13, enter through the narrow gate. For wide is the gate, and spacious and broad is the way that leads away to destruction, and many are those who are entering through it. Mga kapatid, makitid ang daan. Hindi mahirap sumunod ang hirap sumunod sa Diyos. Kaya nga, makita natin, God's values are far different for our values. Kaya, this is a straight gate, hard to find, hard to get through. Like a passage between two rocks, there must be new heart, a new spirit to hold things pass away. Kaya nga, sabi niya sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who delight in piety and are determined to live a devoted and godly life in Christ, Jesus will meet with persecution, will be made to suffer because of their religious time. If you are not suffering for righteousness' sake, something is wrong. Every time you stand for what is right before God, you will suffer. Unless na lang you have a life of compromise. Alam mo ba, nung nagkaroon na kami ng church, una sa ilalim ng puno, minsan sa basketball court, minsan sa daycare. Linggo-linggo na lang naghahanap kami ng lugar. Alam niyo po ba yun? Tapos yung song leader ko, paus pa. Wala eh. Tapos, ano pa, Manila paper lang. Hahanap kami pagka merong basketball court, pupunta kami doon. May magpe-persecute, may game mamaya. Sabi ko, Lord, saan ko dadaling itong mga tao? Wala naman kaming lugar. Biglang mamaya sabi, ay sige, ma'am, cancel yung laro. Kami, naka 2 hours kami. The following week, hindi na-cancel. Tinataboy na kami. Sabi ko, saan ko dadalhin? Alam mo mga kapatid, we are being, talaga. Sabi ko, Lord, ikaw ba to? Sabi ko, bakit wala kaming lugar? And finally, we found the place. Napakagandang lugar. Sabi ko, Lord, ang ganda ng lugar. You see, mga kapatid, God will give you direct. Naghihintay lang ako kasi wala akong capacity. I cannot ask. After 10 years, doon pa lang ako nagturo ng giving. Doon pa lang. Tapos makikita mo, nagbibilang kami coins, pataasan ng building. Okay? Coins eh. Pero alam mo po ba, lahat ng may hirap na naging member ko, way back, may kaya na ngayon. Wala nang mahirap sa kanila. Sila na ang tumutulong sa may hirap. Because nabago ang pagkatao, nabago ang katayuan. Mga kapatid, tapat ang Diyos. Hindi lang natin sa ating timetable. Kaya lang, kaya ba natin magtiis? Kaya nga, what do we value more? God's will or opinion of men? Alam mo, nung nagkaroon na kami ng church structure, ando na, may structured na kami. Meron na kaming permanent base. Unang-unang nangyayari sa amin, na barangay kami. Maingay daw kami. Sabi ko, ano ba to? So sabi ko, anong gagawin? So sabi ko sa mga elders, sige na, kayo na humarap doon sa kaso. Alam mo, yung nag-officiate ng case. So, nanginginig sila. Yung mga elders ko, hindi nila alam yan. Wala naman kami lahat training eh. Pati ko, wala akong training. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. So, pumunta sila. Pag upo ng barangay captain, akala nila sisermonan kami. Alam mo, sabi niya, sinermonan yung nag-complain. Bakit kayo nagko-complain? Church yan eh. Pinupuri ang Diyos. Tapos kayo nagko-complain? Yung barangay official, hindi Christian. Kaya sabi niya, lumayas-layas kayo sa harap ko. Kayo naman magpatuloy. Alam mo, sabi ko, you see? Kala mo madali. Hindi madali. Pero sunod lang kami ng sunod. The first step that will diminish the impact of God, what God said in our life if we value the opinion of man more than the will of God.
Kaya hindi tayo makasunod kasi conscious tayo sa sasabihin ng tao. Kaya nga, when you receive the word from the Lord, your family, relatives, and close friends will devalue the word that you have received. Kaya pati kapatid ko tinawag ka ba? Misa sinabi sa akin, sino ba tumawag sa'yo? Ang alam ko si Lord Kasi ang daming problema. Hindi nawawala ang problema, mga kapatid. Okay? The reason why many Christians will go to the prophets and always look for miraculous signs not to seek God for His will. Remember, God will show us His will in stages, step by step, depending on how we respond to His first word. Kaya nga, faith by faith. Prosperity does not necessarily indicate righteousness. Criminals and celebrities prosper. Kaya nga, dapat maintindihan natin, sabi dyan sa Matthew 39, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one will come and snatches away what was sown in his heart. This is who received the seed by the wayside. Satan is bent to steal the word of God in your life because he knows you cannot endure without the word. Kaya kung hindi po kayo sanay sa salita ng Diyos, humawa, alam ni Taning, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Wala kang panghahawakan Kaya pag hindi ka sanay na meron kang iniimbak na revelation, wala kang inner strength. Alam ng kaaway kung sino ang madali niyang patumbahin, yung walang revelation. Kasi sabi ni Lord, upon this rock, I will build my church. Ano yun? Revelation. Pag wala kang revealed promises, revealed will, sabi niya, I don't have to bother you, you belong to me. Madali ka nang madakaw kasi wala kang pinanghahawakan. If people is bent to disbelief, they will not believe even when they see the dead raised from the dead. Satan attacks the integrity of God's servants. Yan ang unang ina-attack din, yung integrity ng servant. Kaya pag ikaw you lack integrity, marami kang compromises, you will not have, hindi ka ipipreserve ng Lord. Kasi preservation is the fruit and the reward for the obedient. Kaya dapat tayo po, mga kapatid, matuto po tayo. Matutong mamuhay na may integrity, credibility, honesty. Kahit sa pera, lang na sa pera. Pag wala po tayo, I tell you, you will not last. These tests or trials are not meant to make us fall. Alam mo, ang life ko is a life of suffering, pero makita ko si Lord, yung presence niya, lumalakas. They are meant to make us soar. They are not meant to defeat us, they are meant to be defeated. They are not meant to make us weaker, they are meant to make us stronger. Therefore, we should not complain, we should rejoice in them. Not during, but after. Sometimes we just do not learn the lesson. We fail, we regress, we sink into self-pity. This leads to another lesson learned. Kaya makita mo sa Psalms 119:7-1, sabi niya gano'n, it is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Na-appreciate niya yung affliction. Bakit? Natuto siya Kaya ang tanong, yung mga pain nyo, natuto po ba tayo ng lesson? Kasi kung hindi po tayo natuto, uulit yan. The fruit we produce depends on our outlook. This does not imply that anger and depression are not normal human emotions. They are. With any trial, you wonder why, you evaluate your actions, your mistakes, your sins. You repent, fast, and pray. You cry out to God with one more emotion than you knew you possessed. If you are normal, you have moments of anger, perhaps even doubts. Here is where we can produce fruit or destroy it. With God's help, we must forcibly evict these carnal thoughts from our minds. We cannot allow seeds of doubt
to germinate, and if they do, they cannot be allowed to grow. We must look forward and deal with the situation. We do not resent our trials. Count it all joy. Okay? Kaya nga dapat, kahit mahirap, be hopeful. Alam mo, conversion is a hard work, pero kailangan. It is not impossible if we strive hard. Kaya nga sabi niya, strive! Pilitin mo! Makapasok! Ano ba ibig sabihin makapasok sa makitid na daan? Pilitin mo makasunod sa Diyos. Kaya nga, huwag kang magtitiwala sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and lean not in your understanding. Huwag mong paganahin yung understanding mo just by faith. Okay? Kaya nga, patience is a prolonged faith. People cannot last in prolonged period of time. Let God work in your life. Slave of righteousness is a path towards deeper relationship with God. Anything that does not draw closer to God will eventually decay. Kaya nga, i-strip niya tayo issues by issue, one by one, until everything masatisfy ang Diyos. It is a duty of Christian to look more to keeping of your soul than preserving of your bodies. To safeguard your soul committed to God by solemn dedication, prayer, and endurance. Kaya nga, ito sabi niya sa 1 Peter 1:9, at the same time, you receive the result, outcome, consummation of your faith, the salvation of your souls. You see, hindi pa nga natin natkuha Eventually, sabi niya, you will receive the totality ng salvation of your souls. So, dito, very clear, hindi pa tayo talaga saved. Kaya nga, anong key? Looking unto Jesus. Focus on Him in Hebrews 12:2. Kaya nga, wag daw tayong tamad. The last verse, okay, just a warning. Jeremiah 12. If you had run with the footmen and they have wearied you, then how can you contend with horses? And if in the land of peace in which you trusted, they wearied you, then how will you do in the floodplain of the Jordan? Ang ibig sabihin dyan, kung to, maliliit, na o-offend ka na, paano pa pag evil man deal with you? Sabi niya, if you have run with footmen and they have wearied you, how can you contend with horses? Paano pa yung makakapangyarihan, wala ka ng laban? Kung ngayon pa lang, bumibigay ka na. At sabi dito, if in the land of peace in which you trusted, they wearied you. Ito, peaceful pa tayo. Wala pa. May calamity, yes. Napapagod ka na. Sumusuko ka na. Paano sa araw ng tribulation? Wala pong talaga kakayanin. Bakit? Kasi kung sanay kayo mamuhay ng komportable, ng convenient, dahil ayaw mong sumunod sa Diyos, the reason why the just shall live by faith, dahil God doesn't want us to live in a very comfortable, convenient life, that we will never live by faith. The reason why trials are there, for us to turn to God, to have faith, to deepen our dependency, so that when the greatest tribulation will come, nakahawak ka na. Nakalak ka na kay Lord, nakaugat ka na, hindi na kayang, walang pera, walang health, walang makain, ang kayang humugot sa iyo. Dahil in the past, sinanay mo na yung sarili mo. At ikaw, nagkaroon na ng pattern. When everything is difficult, you choose to trust God. Create that in your life as a pattern to have faith, obey, faith, obey. Pag nag-create yan ng pattern sa life mo, magugulat ka one day, pag dumating ang tribulation, you have already been prepared. Because when the time, the land is at peace, when nobody is really hurting you that much, kaya mo nang masaktan kasi nasanay ka na.
Amen po ba? That's the key to endurance is to have a deeper relationship by depending on Him. Minsan sinabi sa akin, Pastora, paano po ba lumalim sa Panginoon? Hingiin mo na lumalim ang pag-depend mo sa Kanya. So, ibig sabihin, aalisin niya lahat. Siya lang ang hahawakan mo, ang salita niya. Mahirap yun. Pero, I guarantee you, you are the most secured person in the world because you always hold on to the Word. We have nothing in this life except the Word of God. Amen po ba? Get promises in your life. And I pray that this will help you. So pag susunod na pagkikita natin, I will teach 1 and 2 Corinthians. It's a powerful message and I pray may nabago na po sa inyo. Amen po ba? Pag wala, ay wala. Let's stand and pray. You open your mouth. Thank you po kay Lord sa kanyang habag. Come on, kayo na po. Thank you. Everybody, you open your mouth and thank God sa habag niya, sa kanyang magpag-ibig, sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan, katapatan. Salamat, O Diyos, na patuloy po na napakayaman ng habag mo. Salamat sa biyaya, sa provision, sa pag-iingat, sa gitna ng aming unfaithfulness. You are so faithful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, I thank you, Lord, for what you are doing in Coronadal, in this group of people that you continue, Lord, to, Lord, work in them. What you've started in them, you will complete it faithfully in them as they respond positively by faith, by, Lord, showing their faith through their obedient life. Lord, create in their life the pattern to trust you, obey you, and Lord, deepen their dependency on you by, Lord, by showing them na ikaw lamang po ang kasapatan, kasagutan, at kabuuan ng buhay ng bawat isa. Lord, we cannot find fulfillment and satisfaction in the world, even in our success, in our accomplishment, even in the ministry. We find fulfillment and satisfaction in Christ alone. Kaya po, Lord, salamat po sa natapos na gawain dito sa Coronadal hanggang sa aming Lord, sa aming pagkikita. Lord, iangat mo ang kanilang pananampalataya, ang kanyang spiritual life. Na this time, Lord, lalakad sila ayon sa gabay ng banal mong Espiritu, hindi sa kanilang carnal mind and understanding, but by your leading and by your guidance. Lord, I pray, fill them with your Holy Spirit that they will be sensitive in your guidance and your leading. Father, bless them. And as we part ways, Lord, alam ko yung protection mo, preservation mo, and provision mo will always follow us all the days of our life. Kaya po, Lord, salamat. Lord, continue to strengthen us. Continue, Lord, to let our faith arise and let our trust in you continue to be strengthened. At pagkaisahin mo ang bawat isa sa pag-ibig mo, katotohanan mo, at spirito mo. Lord, the only way people will believe we are your disciples because we love one another. Kaya po, Lord, salamat, salamat. Hayaan mo yung apoy sa puso nila ay patuloy, Lord, magliyab at hindi mamatay. Kaya, Lord, salamat, Lord, ikaw magpe-preserve sa mga taong sumusunod sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, Lord. Binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalhatian. Sa iyo lamang po ito, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ito. May hapon sa kanaliwa, paliw-ulo po. Aliw po muna tayo.